Ang laki oh. Oh, hi mga ka-sweet life. For today's video, tayo ay gagawa ng sweet potato walnut bread. Yes, actually kinuha ko tong recipe na to sa paggawa namin ng Mami Daiko kung tawagin naman dito sa Japan. Ang ginagamit naman sa kanya ay mga sweet beans. Kung makikita nyo guys, pinagsama-sama lang natin dito sa ating bread mixer yung ating mga sangkap. At ilalagay ko na lang sa comment section yung dami at yung ating mga ginamit na sangkap. Tapos, ang ginawa lang ng lola nyo dito, syempre hinintay lang natin yan na mamasa. Dito sa aking mixer guys, kaya gustong gusto ko tong gamitin. Wala na kayo ibang gagawin kundi ilagay mo na lang yung sangkap. Hintayin mo siyang maghalo, hintayin mo siyang umalsa sa loob ng 20 minutes. Tapos habang hinihintay natin yung ating dough, ay kumuha naman tayo ng kamote natin doon sa ating butik kung saan ito yung na-harvest natin nung last October o November yata. Tapos niyan, ilalaga lang natin siya kung saan yung saktong-sakto lang dapat guys, hindi siya lamog. Tapos naglagay lang ako ng konting asukal, saka ko siya tinakpan ng sana wrap habang hinihintay natin yung ating dough. Ayan. Pinatamis lang natin siya ng konti kung makikita nyo kasi ayoko masyadong matamis ngayon. Tapos yung walnut natin, binili ko lang yan sa Myceria o yung piso-piso lang dito guys. Tapos dinurog ko lang siya. And then ito na yung ating dough. Nung natapos siya, hinati ko siya sa dalawa, actually sa tatlo. Kasi gagawa ako ng 3 tinapay sa iisang ingredients lang natin na ginamit dito. Kaya kung makikita nyo dun sa ating recipe guys, konti lang yung ating ingredients na nakasulat doon, yung grams niya. Pero ang laki ng dough na nagawa natin. So ayan guys, dito mahalaga na nagtitimbang tayo para pare-pareho lang yung laki ng ating gagawing tinapay. Tapos ang bigat niya ay 80 grams. Yes. Pero kadalasan ang ginagawa namin sa school ay pag malalaking tinapay, minsan pinapaabot namin yan ng 100. Yes, para itagitigisan na kaming malalaki. Tapos neto guys, ilalagay mo lang yung kamote tsaka yung dinurog natin na walnuts. Actually, ito yung pinakaayaw na ayaw ko. Yan, nagmamasa talaga, nagro-rolling pin. Kasi medyo tamad ako pagdating sa ganyan. Kaya lahat sa akin ay di kuryente hanggat maaari. Pero ito hindi natin pwedeng gamitan ng kuryente. So ayun, ganyan lang yung ginawa ko guys. Inortehan ko lang siya ng parang bulaklak. So ikakat nyo lang siya into 5 pieces. Pwede ding 6 pieces. Saka nyo siya pagdikit-dikitin na magkukorte siyang bulaklak. Ayan. Tapos ifa-flat nyo lang siya ng kamay para umalsya siya ng palapad, hindi ng paangat. Tapos ang ginawa ng lola nyo dito, dahil wala tayo ng machine na pampaalsa katulad ng ginagamit namin sa eskwela. Naganda nun guys, kaya lang napakamahal nga kaya hindi tayo makabili nun. Pero pwede din naman natin gawin gamit yung ating oven. Ang gagawin lang natin ay preheat natin siya. And then pag namatay na siya, syempre may natitirang init dun. And then maglalagay lang tayo ng konting tubig dun sa loob na maliit na tasa lang naman para lang merong moist dun sa loob at hindi madry yung ating patutuyuing papaalsahing tinapay. Kasi alam nyo guys, kapag dami natin kailangan gawing technique dito sa Japan. Napakalamig kasi ngayon. Kailangan mag-heater ka pag gagawa ka ng tinapay para maganda yung yung room temperature. Pero since hindi ako nag-heater, ay ginagamitan ko na lang siya ng oven para makapagpaalsa. Tapos ang ginagamit ko naman na yeast ay yung gold. Tapos ang lola nyo, alam nyo ba, dalawang klaseng yeast ang ginagamit natin. Yung soft red tsaka yung soft gold. Pero ang ginagamit ko kapag kataglamig ay yung gold. Kasi guys, subok ko na yan. Ang bilis lang nilang umalsa. Pero yung red, kapag ginamit natin ng taglamig, ay plat na plat ang tinapay nyo, antigas, tapos hindi masyadong naalsa. And then dito, kung makita nyo naman guys, gumawa ako na parang ensimada size lang siya. Kumbaga solo-solo lang. Pero maganda kasi doon sa bulaklak na design. Madaling pilasin, tas maliliit lang siya. Tsaka pagkatapos natin siyang gawin, ayan nga, katulad na sinabi ko sa inyo, papasok lang natin siya doon sa na-preheat natin na oven para umalsa. And then hinahanda ko na rin yung itlog. At ganyan yung itsura niya after 10 minutes or 15 minutes. Ayan, makikita nyo, pinapahiran ko na siya ng itlog. Ito yung para maging shine bright like a diamond siya. Oo. Kailangan lang niya talaga ng itlog para kumintab-kintab siya at maganda yung kanyang itsura kapag siya ay naluto. So after ng 10 minutes ulit na napaalsa natin siya, ayan, kinakailangan natin siyang i-preheat yung oven natin and then saka natin siya isinalang. Actually, nainit ko ni oven yung time na yan and then sinet ko lang ulit yung ating oven. Ayan, naluto na siya. Sinalang lang natin siya ng 160 sa loob lang ng 20 minutes. Ayan, ganyan yung itsura. Hindi ko talaga bet ng oven ko kasi kung bakit nasa gitna talaga lahat ng nauunang nasusunog. Ito na yung tinapay natin guys. At ang gagawin natin, syempre, magti-taste test tayo at mainit-init pa siya. Ayan. So yung bulaklakin guys, madaling kalasin yun. Itadakimasu. Wow, look. Ang lambot. Ito lang. Ang sarap. Mainit pa. Yung walnuts natin guys, ang sarap. Ang gagawin natin, papasingawin lang natin siya. Medyo basa pa dito. Alam niyo kung bakit hindi ko siya masyadong pinakaluto pa. Para pag iinit siya guys, hindi masyadong sunog yung ilalim. Diba? Itong maliit na to guys, heavy na to. Kasi may kamote. Akala nyo, hilaw pa yung kamote. Pero walnuts yun, nakakain natin. Isang maliit lang na ganito, guys. Sobrang bigat na ito sa tiyan. Itong sakto lang, guys, hindi matamis.
Pero mas masarap ang tinapay guys kapag medyo lumamig-lamig na. Kasi pag gantong mainit pa, medyo sobrang lambot pa nila. Then mainit pa. Sarap. Usok-usok pa. Papalamigin lang natin siya dun sa ating rack. Ang laki oh. Ang sarap.